Maayong buntag sa lahat ng mga galing ng Mindanao at ng Bisaya. Ngayong pagmuligan sa mga taga-Ilocano. Magandang umaga sa mga Tagalog. And good morning para sa mga galing ng USA. Sa mga Kapampangan, hindi na po alam. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at nagagalak ang aking puso na kayo aking makita sa umaga ito. Mula pa ng unang araw ng convention ay napupuno ng kagalakan ng aking puso. Nari po ako at nakikita, nakakataupang palad ng mga kapatid mula sa iba't ibang lugar. Ang mga kapatid na kasama mo sa mga panalangin. Salamat sa Diyos na it is a great thing to be in the Church of God. And it is a very wonderful thing and encouraging to know that this church is Victorious Church. Hindi lang siya basta church, mga kapatid, dahil napakaraming church na nakatayo dito sa Pilipinas. Libo-libo. Sa buong mundo, napakarami. Siguro, libo. Pero napakaganda mga kapatid, kabilang tayo sa iglesyang mapagtagumpay. Iglesyang nagtatagumpay. Sa umaga ito, nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Isang napakasagradong bagay ang tumayo sa likuran ng pulpito. Hindi ito isang salitanan na napakadaling gawin. Sapagkat dala-dala natin ang salita ng Diyos. Sa umaga ito, nawa ay idalangin niyo ako na maging kasangkapang dapat sa harapan natin. Ang ating pag-aalala ay dito sa Mateo chapter 16. Dalawang verse po ang ating teksto na pagbabasihan. Mula sa ating pong tema, Matthew chapter 16, verse 18. Ito po ang aking babasahin. At basahin niyo po yung nasa Revelation chapter 17, verse 14. Sandali po kayo po kayo mga kapatid. Po yung aking babasahin sa inyo yung 17:14 ng Revelation. At sinasabi mo naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng bagong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanait laban sa kanya. Magbanal na mga pangyayari sa teksto na ating mga nabasa. Napakalaga nito ngayon mga kaunawaan ng bawat isa sa atin. Tulungan niyo ang naligid na hindi na ito sa mga gusto siya siya ng mga banal na Espiritu, hindi siya ng pangyarihan ng Espiritu upang kayo kaya matutuhan ito sa atin. Sa mga nagiging Panginoon, tulungan mo sila Panginoon na maunawaan ito. Sa mga nagmamatigas ng puso, palambutin mo ko. Amen. Pagkain ng salita ng Espiritu Santo. Sa mga hindi pa lubos ng mga tulungan mo sila Panginoon. Mga hindi naligtas sa oras nito, tulungan mo sila na managas. Maging matagumpay at gawain ko Panginoon. Ngayon po ang muna Panginoon sa aming pagpapaluwa. Sa pangalan ng Jesus sa pangalan. Amen. Amen. Nakamagalan na makita ang nag-uumang po ang ating pamilya at maraming mga kapatid na nakarating sa ikabilang lugar. Sa umaga nito mga kapatid ay napakaligayang narito sa convention, ngunit ang nais ng ating Panginoon, tayo ay uuwi nagtatagumpay. Dahil yan na po ang ating tema, ang Iglesia ng Diyos, ang kapagtagumpay na Iglesia. Sa text ko natin kung binasa, napakalinaw
sa laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero. Mula pa noon, mga kapatid, nagtatagumpay na ang ating Panginoon. At ang napakaganda dito, mga minamahal, ang sabi niya dito, sapagkat ang Panginoon ay Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, at ang mga matapat, tinawag, mga pili at mga tapat ay nananaigdig kasama ng ating Panginoon. At sino ang mga yan? Iyan ang mga kabilang sa Iglesia ng Diyos. Ang Iglesia ng Diyos ay mapagtagumpay, victorious. At kung ito'y nagtatagumpay, hindi ito talunan. Sa maraming ito, mga kapatid, hindi natin ipinapangalan ang anumang sekta ng reliyon itinayo ng tao. Ang ipinapangalan natin ay ang Panginoon na itinayo, na nagtayo ng kanyang iglesia, at ang iglesyang ito ang siyang kanyang pinapagmamahal na pinuunahan niya ng kanyang banal na dugo at hindi niya kailanman iiwanang natatalo sa laban. Victorious means you can call someone who is victorious, who has won in a struggle, war, or competition. So, kapag tagumpay, ito ay isang taong nanalo sa labanan. Nanalo sa war, gera. Nagipag-gera ba tayo? Sa anumang labanan. Sa Matthew 16:18, the word prevails. Prevails means be strong, be powerful, gain influence, overcome. Overcome means control over things. So mga kapatid, pag sinasabi natin victory, victorious, prevail, overcome, it involves fighting. It involves battlefield. Mga kapatid, hindi tayo manatiling matagumpay kung hindi tayo nagdadaan sa labanan. Sa mga ito, ang pagiging engaged and involved sa labanan, hindi kailangan nandun ka at tumahayong kagaya ng mga sundalo na nilipaglaban. Kahit na nandito tayo ay nasa batet. Mga kapatid, ang iglesia ng ating Panginoon mula noon hanggang ngayon ay lumalaban, nakikipaglaban, pero matagumpay siya sapagkat hindi siya natalo kailanman. Ang iglesia ng Diyos na itatag ng 3380. Pero napasailang lang yan, mga kapatid, hindi siya nawala. Hindi natalo ang iglesia. Salamat sa Diyos. Muling lumiwanag yan, lumitaw. Hanggang ngayon, nag-e-exist. Salamat sa Diyos. Narating tayo yan. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng makabilang sa iglesia ng Diyos kung hindi tayo kasamang nakikipaglaban sa kaaway ng Diyos. Kaya huwag tayong pumamampi sa kaaway ng Diyos dahil hindi tayo pamampi ng Diyos. Hindi tayo kabilang sa iglesia ng Diyos. Bakit ang iglesia ito, mga kapatid, ay naging mapagtagumpay? Bakit ito'y nagtatagumpay? Anong labanan ang kinasasangkutan nito o kinabibilangan nito kaya siya tinawag na mapagtagumpay? Walang makakabilang sa iglesia ng Diyos na hindi nagtatagumpay. Dahil bago ka mapabilang dyan, meron ka ng napagtagumpayan. Ano yun, mga kapatid? The Church of God prevails against sin. Nagtatagumpay siya, nananaig siya, laban sa kasalanan. The man's greatest enemy. Mga kapatid, ang tao sa sanlibutan ito ay nakikipaglaban araw-araw sa kasalanan. Ngayon, wala pa panahon ni Evangeliana. Kalaban na ng tao, kasalanan. At sino may gawa ng kasalanan ng ito, mga kapatid? Nandiyan
Mas malakas tayo laban sa kasalanan kung tayo ay hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. Napakarami sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon sinasabi ng mga tao, I am a Christian, tinanggap ko ang ating Panginoon, I am a member of this church, isa akong lingkod, isa akong servant, isa akong matigasig sa mga gawain ito. Pero mga kapatid, hindi pa rin yan matatawag ng victory unless na nagtatagumpay ka laban sa kasalanan. First and foremost, you have to overcome sin to become a member of the Church of God. Ang kasalanan ang siyang nagpapahiwalay sa atin para tayo maiwalay sa Panginoon at hindi tayo maging karapat-dapat sa iglesia ng ating Panginoon. Acts 2:47, ang sabi doon, idinadagdag ng Panginoon araw-araw yung mga nagliligtas sa kanyang iglesia. So nadadagdag lang tayo sa iglesia sa oras na tayo ay naligtas. Saan tayo naligtas? From sin. Marami na po ako marami na ako. Alam ko din ako, marami sa atin ang nakakausap na maraming pastor sa iba't ibang reliyon. Mga sekto ng reliyon. Sa totoo lang, pinapangalan din naman nila ay kaligtasan. Tungkol din sa Biblia, tungkol din sa Ebanghelyo, sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang nakalulungkot na isipin at marinig at malaman, ang sasabihin nila, pag tinanong natin, saan tayo niligtas ng Panginoon? Yes, I accepted the Lord Jesus Christ as my Savior. The question is, saan tayo niligtas ng Panginoon? Ang maraming sagot sa impyerno. Ang ibang sagot sa kamamakan. Basta, iniligtas ako ng Panginoon. He is my Savior. You cannot, the Lord cannot be your Savior kung talagang hindi ka panaligtas para sa kasalanan. Hindi tayo niligtas ng Panginoon sa impyerno na wala pa tayo sa impyerno. Wala pa tayo doon. Sabi ng Mateo chapter 1 verse 21, makamanap ng isang lalaki at ang pangalan itatawag sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan saan? Sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, yan ang victory na unang natapon ng mga kabilang sa Iglesia ng Diyos. Nagtagumpay tayo laban sa kasalanan. It is not because of our strength. It is not because of our power. It is because of the power of the Lord Jesus Christ na nasa atin at tinanggap natin siya. John 1:12 sabi doon, ang mga nagsitanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang paging mga anak ng Diyos, pero nakalaganda sa English. Pinagkalooban sila ng power to become the sons of God. Ano yung power na yan? Hindi yung power na pag magsalita ka, magbubula lahat ng tao. Hindi yung power na pag magsalita ka, ay nahihilo ang mga tao. Hindi yung power na yung mga kapatid. Kung isa na nangagap sa YouTube ng mga preachers, nagsasalita, nagbubula ang mga tao. Sabi niya, handa na ba kayo dyan? Sabi ng mga tao, yes, handa na kami. Pagbuwan na siya, magbubuwan na lahat ng mga tao. Sabi nila, power of the Holy Ghost. Mga kapatid, ang power na binigay sa atin ng ating Panginoon, kaya tayo nagtagumpay na magbabilang sa Iglesia ng Diyos, power to overcome sin. Power to say no to sin, no to temptation, no to Satan, and yes to the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sa umagang ito, ang Iglesia ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa kasalanan. Dahil sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagtagumpay at lahat ng susunod sa Kanya, pagtatagumpay din mga kapatid. Nagtatagumpay sila sa umagang ito. Sabi nga ng banal ng sulatan, dito sa Hebreo, kung ating pagbasahin mga kapatid, ibig kong mamunin ang bawat isa sa atin. Hindi natin kinobodeno sino man sa umagang ito na nagabi at nakaranas ng pagtatalo sa lahat. So bago ito mga kapatid, maaari na lang sa pagtatalo ka. Nagabi ka. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa sa buhay para mapabilang sa Victorious Church. Kaya nga nandito sa convention ito, sapagkat ikaw ay binibigyan ng pagkakataon mapabilang sa Victorious Church. Mga kapatid.
kayo huwag magsihina. Sa Hebrews chapter 12, verse 3 and 4, ni maglupay-pay man ang inyong kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabuo ang tugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Mga kapatid, there is power within us pag tinanggap natin ang ating Panginoon. There is power within us. We can have victory over sin. Manangit lang tayo sa dugo ng ating Panginoon, mga kapatid. May kapangyarihan yan para pagtagumpay ka. Hanggat hindi tumutulong ang dugo mo na nakikipaglaban sa kasalanan, do not give up, mga kapatid. Dahil nandiyan ang Panginoon para bigyan ka ng kalakasan magtagumpay laban sa kasalanan. Nakalulukot ng mga kapatid. Isang turo lang ng pawis, gigip up na nila. Gigip up na sila sa kasalanan sa mga hindi mapagtagumpay. Mga kapatid, ang sabi dito, hindi pa tumutulong ang inyong dugo na nakikipaglaban sa kasalanan. Kaya hanggang hindi tumutulong ang dugo natin, huwag tayong magpapatalo sa kasalanan, mga kapatid. Yung mga Kristiyano na natatandaan ko nun, mga nangaral sa Galit sa Tamaya, sinasabi na yung mga patir kung walang panahon, di ba? Papakain sa iyo, papalitan ng buhay, papatayin ka ng nang hindi ka mamamatay agad. Pero hindi sila. Nagtatalo. Hanggang sa kamatayan, nagtagumpay sila. Ngayon, kaya gawin ang Panginoon yan sa atin. Mga kapatid, sana natagumpay ang Iglesia ng Diyos. The Church of God prevails against the world. Sabi ng Santiago chapter 4, verse 4. Sabi po dito sa James 4:4. Kayong mga niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mga pag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Mga kapatid, this world is not the home of the Church of God. This world is for sinners. Ang mundong ito, mga kapatid, ay para sa mga makasalanan, para mag-enjoy sila dito. Ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang Iglesia ng Diyos, merong kilala na ating Panginoon, talagang tahanan natin doon sa langit. Pero habang nandito tayo, mga kapatid, nandito tayo para meron tayong gawin. May pinapawag Panginoon sa atin para tayo magtagumpay laban sa sanlibutan. Ang sanlibutan, ang umiibig sa sanlibutan ay makikipag-away sa Diyos. Sa ito sa kalaban natin. Mga Kristiyano sa umagang ito, kung tayo ay tunay na tumanggap sa Panginoon, hindi natin kaibigan ang sanlibutan. Ang ating Panginoon, kung nandito siya sa lupa, sabi ng ating Panginoon, hindi kayo taga-sanlibutan, ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Kung kayo sana ay taga-sanlibutan, di sana kayo rin ay iniibig ng sanlibutan. Pero dahil hindi kayo taga-sanlibutan, kayo ay kinapupuonan ng sanlibutan. Dahil ang pagkapuon ng sanlibutan sa akin, sabi ng Panginoon. Sa mga tuwid, mga kapatid, ang mga tunay na anak ng Diyos ay kaaway ng sanlibutan. Kaya tayo pinag-uusig. Kaya tayo pinagtatawanan. Kaya tayo pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Dahil hindi tayo taga dito sa sanlibutan. At dahil hindi tayo taga dito sa sanlibutan, kaya tayo nagtatagumpay laban sa sanlibutan, mga kapatid. Hindi natin iniibig ang sanlibutan. So mga ito, mga kapatid, hindi dapat madali ang pagpatuloy sa pagtatagumpay sa larangan ng pagkikaglabang espiritual. Kailangan maingatan natin yan sa buhay natin. Hindi pagkatapos na tayo nagtagumpay sa kasalanan, tapos na ang laban. Naalala ko yung aking verse na pinresent dito, ang convention, nabigay pastor sa akin, victory over sin. Pag tumagal ka para sa Panginoon ng isang tao, it doesn't mean na nawala na yung power ng Diablo. Ibig sabihin, hindi na nila gamitin yun. Pag nagtagumpay ka na sa kasalanan at gagawin ng Diablo, dodoblihin niya yan ng 10 beses para muli na niyang matalo. Mga kapatid, at ang sanlibutan, isa sa ginagamit ng Diablo para tayo ay kanyang magamit. Pero
iglesia ng Diyos nagtatagumpay sa sanlibutan, kaya hindi tayo nakikiayon sa sanlibutan. 1 John 2:15 sabi nga rito, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan, di ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Mga kapatid, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Ano itong mga bagay na nasa sanlibutan? Masamang pila na naman. Pero ang Kristiyano, naninigarilyo. Huwag niyo sabihin yan, kung baga, kumain lang. For appetite lang naman ito. Walang Kristiyano may bisyo. Walang Kristiyano umiinom ng alak. Gaano man kalantay ang alak na yan. Yan ay hindi pinapainom sa atin sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang alak ay nakalalasing. Sabi ng mga iba, sabi sa Biblia, kaya naman daw. Basta huwag ka lang maglalasing. Anything naman daw na sobra ay masama. Pag hindi sumusobra, okay lang. Mga kapatid, ang malaki ay nagsisimula sa maliit. Sabi ng mga, yung ibang lalakas ng loob, napaka-proud na sila member ng iglesia ng ating Panginoon, nakadamit na mahaba, pero naninigarilyo, sumasabong, tumataya pa kuminsan sa loto, tumataya pa kuminsan sa ito kung saan sa tinatayaan. Mga kapatid, mahirap na rin sa Panginoon. Sasabihin natin, kapilang tayo sa iglesia ng Diyos, ang iglesia ng Diyos nagtatagumpay sa sanlibutan. Hindi gawain ng mga Kristiyano ang mga bagay na yun. Mga kapatid, sa umagang ito, tayo nagtatagumpay sa pagpita ng laman. Napakalakas ng tukso sa sanlibutan ito. Ang Kristiyano, ang iglesia ng Diyos, o mga Kristiyano, mga kapatid, para tayong tinulad sa isang barko na nasa karagatan. Yung karagatan yan ang mundo. Pero tayo yung barko, nasa barko tayo. Hanggang ang barko ay umiibabaw sa dagat, walang problema yan, kahit nasa dagat siya. Ang problema, pag yung barko ay nabutas at may pumasok na tubig ng dagat, lulubog yan, kahit anong gawin mo yan. Unti-unting lulubog yan. Lulubog, hanggang sa mapasailalim na siya ng tubig. Ganyan ang ginagawa ng sanlibutan sa atin. Yung paunti-unti na yan. Konti lang naman. Mga kapatid, yung konti na yan. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, hindi tayo dapat malabangan ni Satanas sa kanyang mga taktika. Marami taktikang ginagawa dyan sa panahon natin ngayon. Lalo na't nalalaman niyang paili na lang ang panahon. Kaya, ginagawa niya at ang kanyang makakaya. Mga kapatid, kaya nga ang iglesia ng Diyos, napakaganda. Ang iglesia ng Diyos, ipinapangarap niya ang modesty. Modesty. Sabi ng mga iba, hindi yan sa panahon ngayon. Para noon lang yun. Depende yan sa panahon. Mga kapatid, sinabi ng Biblia. Yun ang binubuhay natin. Kasi ang mga sekta ng religion ngayon, kung nakita ka na na ganyan, iba talaga ang tingin sa iyo eh. Ang tingin nila sa'yo, panatiko ka. Tingin nila sa'yo, kulto ka. Pag mahaba ng buhok mo, na mahabang damit mo, na walang make-up, walang kung ano-anong burloy sa katawan, mga kapatid. Hindi kailangan niya ng mga anak na Diyos. Hindi kailangan niya ng mga Kristiyano. Sabi mo mga iba, hindi lang ako sa opisina eh. Sabi mo isang kapatid na nagpatuto sa katarungan ng aking pagpala, hindi niya ma-give up mo muna. Bakit? Kasi nasa corporate siya, nagtatrabaho siya sa sa opisina, na kailangan rin daw ang lipstick. Kaya napakahirap para sa kanyang i-give up. Salamat sa Diyos. Nagtagumpay siya. Mga kapatid, ang mga tunay na anak ng Diyos, namumuhay siya sa kabanalan, taliwas sa gusto ng sanlibutan. Iba ang ganda ng
may problema sa puso natin. Mga kapatid, nakakagala na makita sa mga anak ng Diyos na sila'y sumusunod sa kabanalan, sa kahihinan. Mga minamahal, napakasarap mamuhay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil sa pananalamon, sumusunod ka sa Panginoon at ikaw ay nagtatagumpay. Kaya natin pinapangalan ng mga bagay na yan, mga kapatid. Sa umaga nito, hindi ko maunawang ng bawat isa sa atin. Walang bawat dito. Ayaw mo naririnig ang, alam niyo po mga kapatid, ayaw mo naririnig ang kagagawan. Kahit yung sa amin sa Bulacan, mga kapatid, napakatagal na natin pinapag-aralan ng salita ng Diyos. At kung sasabihin niyo sa mga nakakausap niyo, bakit kayo nakapanda, bakit kayo nakaganyan, tapos ang isasagot niyo, bawal po sa amin. Mga kapatid, hindi mo pa naintindihan ang kalooban ng Panginoon. Hindi mo pa naintindihan ang utos ng Panginoon. Meron ako mga kasama sa school na ganito rin ang kasuunan. So, nag-curious ako sa kanya. Sabi mo, what's the reason bakit ganyan ang kasuunan mo? Bawal po sa amin eh. Eh, bakit yung halimbawa, na meron kang gagawin, baka pwede kumplita naman yung suit mo. Di ba pwede? Magagalit mo sa pastor. Mga kapatid, hindi ganyan ang sagot ng mga tunay na ginagawa ng Panginoon. Ang sagot ng mga tunay na ginagawa ng Panginoon, hindi kalooban ng Diyos. Ang kasuotan ng sanlibutan. We are peculiar people. Iba ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Sana yan ang panindigan natin. Kung talagang tayo victorious, kung tayo nahihiyang sumasagot at mapaliwanag, we have the freedom of religion. Hindi pwede magagalit ang principal namin. Ganito ba mga kapatid? If you are a Christian in one school, do your best to influence others, not to be influenced by others. Mga kapatid, ang overcome means control over things. Prevail means gain influence. At kung tayo magpatagumpay, tayo ang nakaka-influensya. Hindi tayo ang nai-influensya. Hindi dapat natin papasukin ang sanlibutan. Nagpapatagumpay kayo nag-observe mga kapatid. Narinig natin sa mga pangangaral na may ibang mga kapatid. Timunti mo ang pasok sa iglesia, mga bagay na hindi kalugod-tugod sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ibig ko lang din namin, hindi nasisira ang iglesia ng Diyos sa kabila niya. Dahil pag ginawa mo yan, hindi ka na mabilang sa iglesia ng Diyos. Mga kapatid, sa umaga nito, mahal tayo ng Diyos. Ibig niya na tayo maging mapagtagumpay. Nalulungkot ako sa mga igalan na sa mga kabataan. Parang hirap na hirap silang lumalaban sa sanlibutan. Napakahirap ka mga kapatid. Napakahirap ka. Kung minsan may mga kabataan na makakausap natin, hindi ba matuwa? Sa Panginoon, meron ba hindi maisuko sa sanlibutan? Ano ang napakahirap sa labanang ito mga kapatid? Nandito ang ating Panginoon. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 4, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas dakila ang Panginoon na nasa ating mga kapatid kaysa nasa sanlibutan ito. Ang problema lang sa atin, nagkukulang tayo pagpakababa sa Kanya, kumuha ng lakas, lagi tayong tumulog sa panalangin, pagparamit sa buhay natin. Problema sa atin, alam mo lang talagang influensya sa sanlibutan, marami sa mga kabataan. Sa kaba, hindi siya masyadong gagawin ng service. Alam na nga niya, malakas ang tukso. Sa kaba siya, magpapadala sa mga tukso. Ako yung sa isang kabataan ng aking narinig, sabi ko, paano ka nagtatagumpay sa iyong college life? Hindi mo ako nakikipagkaibigan sa mga hindi Christian. Pag meron nakikipagkaibigan din mo ako, pero pag dalawa na po sila, hindi na po ako sasama. Pero pag iisa lang siya, sasama ko, makikipagkaibigan ako. Alam mo, gano'n siya kaingat. Eh, yung ibang mga kabataan, alam mo nang tatlo sila. Kasabihin sa'yo, sige na, sandali lang ito. Alam mo, iisa ka, baka mahina ka, baka hindi mo makaya. Sige ka pa rin na sige. Alam mo lang may tukso, alam mo lang pwede kang mag-api, alam mo lang baka pwede kang matalo. Huwag
naduwag, nawala sa labanan. Sa paglaban natin sa lipunan mga kapatid, kailangan hindi tayo nawawalan ng lakas ng loob. Hindi tayo dapat pinanghihinaan ng loob. Tingnan niyo yung mga Israelita, yung mga sinugo papunta dun sa Kanaan. Sabi yung mga tiktik, naku, ang lalaki ng mga tao dun. Hindi natin kaya yun, sabi nila. Mga kapatid, napakahina naman ng Diyos natin. Ginagawa natin mahina ang Panginoon. Hindi mahina ang Panginoon, mga kapatid. Anong sabi ni Caleb at ni Josue? Kaya sila lang nakarating dun eh. Sabi natin dito, basahin natin dito sa Numbers chapter 30. Sinabi dito sa Numbers. Ito ang kanilang sagot. Chapter 13, verse 30. Sabi niya dito, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyating paminsan at ating alihin sapagkat kaya nating lupihin. Yun ang nasa puso ni Caleb. Sabi niya, kaya nating lupihin. Mga kapatid, dapat ganyan din tayo. Kaya natin yan. Kaya natin ang sanlibutan. Sapagkat sa sanlibutan ito, ang mga naroon ng misa, nararanasan ng marami sa atin. Ayaw na ayaw kasi natin nakakarinig tayo ng ano eh. Hindi pa gandang salita, di ba? Yun tayo nadaan, tapos ginamit tayo ng gulungan. Parang tayo pinagtatawanan, mga kapatid, higit pa yan ang naranasan ngayon. Ayaw na ayaw natin ang rejection. Alam mo, natural sa tao yan eh. Ang tao ayaw na ayaw niyang ma-reject. Ang gusto niya, yung ma-accept siya. Ang gusto na tayo yung tanggapin ka niya. Ayaw na katanggapin siya. Mga kapatid, pag tayo naging Kristiyano, tinanggap natin ang Panginoon. Determine yourself to experience rejection from the world. Ang ating iyakan, yung tayo rejectin ng Panginoon, pagkat natin sa Kanya. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa sanlibutan. Sabi naman ng mga iba, napakahirap ang buhay dito sa mundong ito. Napakaraming hindi mananampalataya. Kung ang mga kasama wala may mga Kristiyano, hindi sana ako pagpapakslide, hindi sana ako patatalo. Ayaw natin ang may kasamang hindi maganda. Ugali. Mga kapatid, nandito tayo sa mundo. Nagkakapasa ng trabaho, hindi Kristiyano mga kasama mo, lalo na yung boss mo, ay napakahirap ispilin niya ugali. Mga kasama mo sa trabaho, mga superior mo, napakahirap itindihin kung ano na si ugali niya. Mga kapatid, kaya pa rin natin tainin ang mga bagay na yan. Totoo naman talaga, may mga tao talagang napakahirap itindihin ang ugali. Kumisan niya sa mga Kristiyano kung mga hindi pa lubos na isubok kanilang buhay sa Panginoon. Napakahirap itindihin ang ugali. Nagiging source ng stress sa atin. Mga kapatid, dapat hindi tayo nagiging dahilan ng stress. Kundi tayo pagtanggal ng stress. Mga kapatid natin sa
Mga kapatid, sa umagang ito, ang mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. Hindi tayo dapat na umaatras sa laban, matatakotin sa mga labanan. 1 Corinthians chapter 16, verse 13, sabi mo dito. 1 Corinthians chapter 16, verse 13, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mga pakalalaki, kayo'y mga pakalakas. Mga kapatid, sa labanang ito, kailangan magpakalalaki tayo. Walang ano dito, walang gender, ano? Babae o lalaki, kailangan magpakalalaki tayo pagdating sa Panginoon. We be like that. Maging lalaki tayo pagdating sa laban ng espiritual, mga kapatid. Hindi tayo dapat na maging mahina. Ang nature ng babae, mahina tayo. Ang lalaki, talagang malakas. Sabi ko sa amin, huwag mo nang halalaki na naman. Namumuna. Sa lahat ng gawain ukol sa iglesia. Kung tayo mga babae, mga kapatid, magpakalalaki tayo sa Panginoon. Pag ikaw ay lalaki, magpakalalaki kang tunay, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, sabi nila, masyado na lang mas malakas ngayon ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Kahit sa mga survey, sa mga research study, mas malalakas ang loob ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Kaya mga lalaki daw ngayon, ang hinahanap ng mapapangasawa, yung mas malakas kaysa sa kanya. Problema, pati yung kalakasan sa bulsa. Ang hinahanap pa, pati yung kalakasan sa bulsa ng babae. Mga kapatid, kailangan pagdating sa ating pangingipaglaban, magpakalalaki tayo sa Panginoon. I-encourage ko ang tawag nito sa ating mga minamahal. Ano man ang ating katayuan sa buhay, inaamag ko ang tawag nito sa ating mga kababayan hanggang sa tumanda na tayo, mga kapatid, pagdating sa Panginoon, kailangan malakas tayo. May lakas tayo dahil ang Panginoon, nagbibigay siya ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Sabi na ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Ephesians chapter 6, verse 10, magpakalakas ka sa Panginoon sa kalakasan ng kanyang kapangyarihan. Kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, huwag na natin pinababayaan. Sana mga kapatid, ini-encourage ko yung mga lalaki. Ang mga lalaki ngayon, humihina na. Obvious naman, di ba? Bakit nagiging obvious? Madalas ay nakakaangkas ng guwapo-guwapo sa sasakyan. Ay, kagwapo, tinititikan ko, katapos ng ilong, kapungay ng mata, kapagkat ng kilay. Nasa gitna. Kaya isang kapatid na magtutulog sa Santa Maria, ang guwapo-guwapo daw, tinititikan niya. Mamaya, bayad po. Dahil tinotolerate ng sanglibutan ang mga lalaki na sumusunod. Mga kapatid, kung naririnig natin ang salita ng Diyos, hindi tayo dapat magpadala sa ganyan. Malaking influensya yan. Huwag tayo sumama sa mga ganyan. Sumama kayo sa mga macho, sa mga malalakas, sa mga lalaki talagang kumilos para sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ang mga babae pinagbubuhat natin ang mga tagyasi dyan sa kusina. Ang pinagbubuhat natin yung mga lalaki. Kaya kung minamahal kung tayo yung mga lalaki ng Diyos, magpakalalaki pa tayo mabuti para sa ating Panginoon, para matayin natin ang sanlibutan itong mga minamahal. Ang iglesia ng Diyos, mga minamahal, ay nagtatagumpay dahil tayo ay malalakas at matitibay. Sa mga may asawa sa umagang ito, sana yung mga babae, wala akong asawa. Huwag nyo namang inaante ang inyong mga asawa na lalaki. Lalong hihina ang loob nila. Kundi, hangunin yung magpakalakas sa Panginoon. Pabayaan niyo silang magpasya bilang ama ng tahanan, the head of the family. Hindi natin laging kinokontra, kaya kailangan humihina. Yung aking sir sa school, yung principal, kuminsan magsasabi yan sa akin. Kasi naman, si Mambo, ito na nga yung desisyon ko, tapos kumontra pa. Dahil kuminsan, ayaw lang mag-desisyon, siya ang bahala. Ano nangyayari? Alam niyo mga kapatid, kuminsan, kumakasya tayo, sana hindi gano'n. Hindi, knowledge ko mga kababaihan.
Sinabi ng ating Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan na mayroon kayong kapit-hatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking kinain ang sanglibutan. Mga kapatid, sa sanglibutan, maraming kapit-hatian. Maraming affliction. Sabi nila mga Awit chapter 34, verse 19-20, marami ang kapit-hatian ng mga matulid, subalit iniligtas siya ng Panginoon. Sa sanglibutan ito mga kapatid, maraming kapit-hatian. Sino masasabi sa ating hindi nakakaranas ng mga kapit-hatian? Yung mga kapit-hatian ito mga kapatid, mga affliction, ito yung pain of body, mind, pain of body, pain of mind. Ito yung mga mental pain, physical pain. Ano ba? Sakit ng isip, sakit ng kalooban, sakit ng pusa. Ang daming sakit sa sanglibutan ito, mga kapatid, ha? At kahit na tayo malapit sa Panginoon, sabi na ng Biblia, hindi maiwasan na lulubay tayo kung minsan, di ba? Sabi na ng Biblia, pagkakat kayo pinalumbay na ulit-ulit pagsubok. Pero ang napakaganda, kaya ang Iglesia ng Diyos ay nagtatagumpay sa kabila ng mga kapighatian yan mga kapatid. Mayroong kagalangan sa loob doon, sa likod doon mga kapatid. Sabi nga ng Pedro dito sa banal na kasulatan, at ito ang inyong totoong ikinagagala na pagkakat kayo pinalumbay ng ulit-ulit pagsubok. Pero nagagala pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? The joy of the Lord is my strength. Mga kapatid, tignan niyo si Brother Greg. May sakit physically, nahihirapan siya. Nararamdaman mo na binabatan niya yung sakit ng tuhod niya siguro o anong masakit sa kanya. Pero maligaya siyang pumunta rito. Pinalaman siya ng Panginoon dahil sa kaganahan na makita tayo dito sa Pilipinas. Mga kapatid, gano'n din tayo dapat mga minamahal. Kahit marami tayong pagsubok. Alam mo, kanya-kanya tayong pagsubok. Hindi naman natin kayang isa-isay lahat ng mga pagsubok natin. Iba yung pagsubok ng Aurora, ng Ilocos, ng Manila. Doon nga lang sa Bulacan. Hindi mo pwede i-compare yung buhay ng Norsagaray sa Santa Maria. Ibang pagsubok ng mga taga Santa Maria, ibang pagsubok ng mga taga Norsagaray. Pero sa kabila ng lahat na yan, ang napakagandang pangako ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, hindi niya bibigay pagsubok na hindi natin kaya. God's grace is sufficient for us para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ating mararanasan. Sabi nga ng banal na kasulatan, we are more than conquerors for Christ. Dahil sa Panginoon, higit pa tayo sa mga pagtagumpay. Mga minamahal, napakaraming tayong pinagdadaanan kapag sumubay. Pero alam niyo, pag nag-observe ako, may isang gabi, nakatayo ako doon, yung sasakyan namin. Ang lahat ng mga sasakyan, ang gaganda. Mga bago, makikita mo si brother ganitong driver, o sasakyan nila dito, sasakyan nila dito. Mga anniversary sa Santa Maria. Tuwan-tuwa akong pinipicturan yung mga kapatid. Dati nakasakay sila sa truck, napakakot ng gulay. Ngayon, ang gaganda na lang mga sasakyan. May Avanza, may Innova, ano ba yung mga iba? Hindi ko na alam yung mga pangalan. Ang gaganda. Halata mo nagigirap? Hindi na. Hindi halata nagigirap mga Kristyano. Pero alam niyo mga kapatid, hindi pa rin maitatanggi. Nagpapasalamat tayo, nagagala tayo yung mga kapatid na pinagpapala ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kung nakakita ko sila. Pero hindi natin tayo nakakita. Hindi mga kapatid hanggang ngayon. Hirap na yun sa buhay ko. At talagang isang kayo, isang tupa. Pero sa kabila nun, kapatalukas. Mga kapatid, sa batang biyaya ng Diyos, sa kapitatiang nararanasan natin dito sa sanlibutan. Sakit ng kalooban, sakit ng isipan, sakit ng pusa, sa batang biyaya ng Diyos. Kaya mapagtagumpay ang Iglesia, sa kabila ng lahat ng mga bagay na yan mga kapatid, sila'y patuloy na gumagawa sa Panginoon. God's victorious church is working church. Tayo ay gumagawa sa Panginoon. Bagamat kung minsan hindi mo alam kung saan kakukuha ng ipapakasahin mo pagpunta sa gawain ng Panginoon,
iyong gawa sa Panginoon. Mga kapatid, kaya kapag tagumpay ng Iglesia ng Diyos, may mga dapat tayong malingkod ng Panginoon na gumagawa sa pasan ng Diyos. Yung unang araw ng kongresya, nalulungkot ako sa Panginoon. Dahil nakita ko yung mga ministro ng Panginoon na nakatayo dito sa likod. Pag tinitingnan ko silang isa-isa, papasalamat ako sa Panginoon. May mga ginagawa ng Panginoon. Na kung iisipin mo, wala naman silang nakukurexit ko dyan. Minsan, hindi na nila sinasabi, mga pinagdadaanan nila. Hindi naman nila sasabihin sa akin eh. Wala akong pamasahin, hindi nila pamasahin. Hindi nila sasabihin mo. Pero alam niyo mga kapatid, madilang gawain ng Panginoon. Sila yung mga haligi sa iglesia. Kaya, nawa mga kapatid, para namin na yung magtagumpay sa iglesia ng Diyos, pakamahalin natin sila sa pag-ibig. Sabi naman ng kasunatan, para manatiling malakas o nagtatagumpay ang iglesia. Sabi ng Hebreo, kung babasahin natin ang mga kapatid, sabi dito sa Hebreo chapter 13. Ano yung sinabi niya dito sa Hebreo chapter 13, verse 17? Magsitagiman kayo sa nanginginuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang ng magpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang magsusulit. Upang ito'y gawin nila may kagalakan, at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y hindi ninyo mapapakinaman. Mga kapatid, gawin natin ang lahat ng magagawa natin para makalis natin sila. Para maging maligaya sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo mga pasaway. Hindi tayo mga pasaway mga Kristyano. Magpasalamat tayo sa mga nagmamahal sa mga kaluluwa natin. Pakamahalin natin sila sa pag-ibig sapagkat sila'y gumagawa dahil sa pag-ibig sa ating mga kaluluwa. Sa umaga ito mga kapatid, sa kabila ng kanilang mga naranasan sa atin ni Pablo, sa karanasan ni Pablo, napakarami ng naranasan, pero sino ang nanghina? Ako hindi nanghina. Sino ang napagod? Ako ay hindi napagod. Madalas silang nakakaranas ng kung ano babasahin natin ng 1 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 11 and chapter 4. Mga kapatid, mababasa natin doon ang lahat ng mga pagdaragdag ni Pablo. Pero sa kabila ng lahat, ang sabi niya, sino ang nagdaragdag? At ako ay hindi nagdaragdag. Mga minamahal sa umagang ito, ang iglesia ng Diyos ay mapagtagumpay sa kabila ng mga kapagsuhuran at mga kapighatian sa buhay. Kahit ano pang maranasan natin, walang mga pananay sa ating mga kapatid. Sa panahon na marami kang pagsubok, maraming problema. The more na magsubigat ka na makapunta sa gawain ng Panginoon, makasama ang mga anak ng Diyos. Iyon ang magbibigay sa atin ng lalo pang tagumpay. Itong convention mga kapatid. Kami mga galing ng maraming lugar. Kami yan natin today. Excited? Excited? Ayaw namin mali. Ayaw namin may mabis na service. May program tayo eh. 8 o'clock. 6 o'clock. May oras. Ang mapagtagumpay na iglesia ng Diyos mga kapatid, dahil nagtatagumpay yan, may disiplina yan. Mga kapatid, kung talagang tayo ay talagang ibig magtagumpay, kaya tayo nagpunta rito para makita ang mga kapatid. Pero kung may service, bakit wala dito kayo? Madami kong inahanap na maura. Bakit wala dito sa ating kalagitnaan? Nasaan? Anong ginagawa sa bahay? Nagpe-prepare para sa bagong taon? Kami mga galing ng malayo mga minamahal. Ayaw namin na ano eh. Namasahin yung pagkakataon na nandito tayo. Kasi bawat service may blessing eh. Kahit pa ito lang pipilis lang yan. Naalala ko nung malagdag pa lang, pag Bible lang pipilis, mga pastor ang sumasagot sa Bible lang pipilis eh. At nakaka-encourage on part ng mga kabanahan. Ngayon mga kapatid, kung Bible lang pipilis, kaya-kaya hindi namin wala lang tao dito sa pipilis. Nasaan kaya mga kapatid?
may mga sasakyan. Napakadali pumunta sa bahay pananggalan. Pero naiintindihan natin ngayon kung may trabaho ka. Pero sa umaga ito mga kinamahal, tayo ay maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin sinasayang ang mga pagkakataon kung gusto natin na tayo maging mapagtagumpay para sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Nakalulungkot mga kapatid, tayo nagkaroon ng convention para magsama-sama tayo dito. Pag may mga seminars tayo, mag-aaral ka ng 3-day seminar, 5-day conference. Ayaw mo pala yan, di ba? Ang siyempre speaker. Sayang, hindi ko nakisahan. Mga kapatid, ito, 5-day convention. Huwag kang pumili ng ilang araw. Sana nandito tayo palagi. Umpisa ng service, wala pa tutugtog. Nag-privilege ng kapatid, hindi pa maayos ang microphone. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo nang-criticize. Gusto lang natin mahamon ang bawat isa to give our best. Sabi Panginoon. To give our best. We're not giving our best. Kung ibibigay natin ang buong best natin para sa Panginoon, magtatagumpay tayo mga kapatid. Lalong papagtagumpayin ng Panginoon ang bawat isa sa atin na narito din. Maraming mga hamon para lalong lumaki tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, habang dumadami, ano man ang ating dinala sa buhay, lalo tayo maging masipag pumunta sa gawain ng ating Panginoon. Yung ibang mga galing ng ibang bansa, kinasasabihan nila pumunta na umuwi pag-convention. Alam niyo mga kapatid, pag talagang mapagtagumpay tayo, hahanapin mo ang presensya ng mga kapatid. Minsan lang tayo kumilito at mga nagagaling pa ng abroad. Hindi mo sasayangin yung 5 days, di ba? Kasi sa totoo lang, yung linggo-linggo na nga nagsiservice, nanginina ka ba? Yung malayo ka pa sa gawain ng Panginoon, sasabihin natin malakas tayo. Kailangan natin ang lakas sa Panginoon, mga kapatid. Kaya gagawin mo lahat ng magagawa mo para mapagpala ka, para mabulo yung basket mo, para magtagumpay tayo sa ating buhay spiritual. Mga kapatid, sa umagang ito, mga kapatid, hinahamon tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo nagtatagumpay, hindi sa lakas natin. Umaasa tayo sa lakas ng ating Panginoon na binibigay sa atin. Sa ating buhay na ito mga kapatid, marami ang dumadaing din sa atin. Sa pagsubok pa rin kapigat yan, mga minamahal. Pero alam nyo, kahit na maraming problema kayo, pagtagumpay ng Iglesia ng Diyos, ang napakaganda sa atin, hindi rata. Pag kumakalaga tayo ng umiti, hanapin ang nalulungkot, ang hirap ng ganap. Kasi wala kang makita malungkot. Hanapin ang walang pera. Di ba pwede mo gawin yung bulsa? Hindi naman halatang walang pera. Ang gaganda ng damit. Hanapin ang may problema. Hindi halatang may problema. Kaya tatamis ng ngiti. Kaya mapagtagumpay ang Iglesia. Ganyan tayo. Sana mga kapatid, pinata natin yan sa buhay natin. Ang Iglesia ng Diyos, mga kapatid, ay mapagtagumpay sapagkat nagtatagumpay siya sa kanyang sarili. Mga kapatid, sabi nga ni Pablo dito sa Galatians chapter 2, verse 20. Panguli na ito mga kapatid. Sabi rin sa Galatians chapter 2, verse 20, "Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko kayo sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay pinisanak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na ako ang nabubuhay sa aming sarili,
Yung selos, napakadali mo magalit. Kunting bagay lang, galit ka na. Sabi mo iba, ayaw na ayaw ka naman, nagigigil ka sa dito, nagigigil ka sa dito. Mga kapatid, hindi mo alam, may mga storage shot dyan, mga kapatid, sa dami ng mga camera nila, sabi nga ng isang kapatid, mag-ingat ka sa pagsubo, baka pagsubo mo, natapat may shot ng camera. Mag-ingat ka mga kapatid, baka masyadang sa lubong yung kilay. Hindi tayo magiging pagbabalat. Mga kapatid, yung mga nararamdaman natin, hindi natin maisuko sa Panginoon. So, mga ito, it's about time para yung carnality na yan, ipag-inis natin sa Panginoon. Huwag natin mahalin ang ating sarili. Sabi ng banal na kasulatan, deny yourself. Tanggihan natin ang ating sarili kung ibig natin maging alagad ng ating Panginoon, maging karapat-dapat sa Kanya. Ang Iglesia ng Diyos, nagtatagumpay siya laban sa Kanyang sarili. Mga kapatid, sa umagang ito, kumusta? Meron pa ba tayong inaalagaan dyan? Mahirap yan pagsasabog, mga kapatid. Yung pride, yung kataasan, kailangan isubo mo yan sa Panginoon, sa pamilya ng ating Panginoon, walang mayabang. Walang pagpapataas. Hindi kailangan mapuli ka pag ikaw ay natayo dito, mga kapatid. Hindi mo kailangan ipakita ang sarili mo na magaling ka, mahusay ka. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa kababaan. Nabubuhay tayo sa kababaan. Mga kapatid, sa umagang ito, tayo ba'y mapagtagumpay? Tayo ba'y nagtatagumpay, mga kapatid? Yung Iglesia ng Diyos ay mapagtagumpay na Iglesia. Huwag tayong maging masaya kabilang sa Iglesia. Magalak tayo pag tayo kabilang sa mapagtagumpay na Iglesia, mga kapatid. Ang Iglesia ito ay nagtatagumpay. At ang sabi nga dito sa ating tekstong binasa, ang kordero ay nananaindan sa kanila at ang mga tapat, mga tinawag, mga pinili, tayo yun, mga kapatid. Ay nananaig din. Nananaig din tayo, mga kapatid. So, umaga ito, kung hindi tayo gano'n, kung meron tayong katalunan sa buhay natin, mga kapatid, gusto ng Panginoon, uuwi tayo ng tatalunan. Ayaw niya ng talunan, mga kapatid. Kung ikaw ay nataka, tumayo ka. Huwag kang magpaabak yan, mga kapatid. Tumayo ka para sa Panginoon. Parang si Christian sa Pilgrim Progress. Sa kanyang pakikipaglamang kay Napoleon pa yung kalaban niya. Nasulatan na siya eh. Talo na nga siya, matatalo na siya. Pero, for the last, na pag natake muli ang kalaban sa kanya, tumayo siya. Bumangon siya. Lumaban siya. At nagtagumpay siya. Mga kapatid sa umanang ito, huwag natin pabayaan. Buhay tayo talunan. Dahil ang Panginoon, nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Dahil natin yung mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ito'y napakalaking amon sa bawat sa atin. Yung mensahe sa tanong Diyos sa Amen. tayo'y magpagtap. Alam ko ang Espiritu Santo ay siyang sumipiro sa karatingan. Kung paano tayo nalapitan natin. Amen. Pwede natin ito lamang.
Amen. Guys, ngayon Diyos, salamat. Kaya pinagpapasalamat naman sa mga mga ito. Salamat sa paggawa ng Santo Espiritu. Kung Panginoon ng Iglesia na kapatid. Salamat sa inyong mga kapatid. Salamat sa iyo. Ibigay na Panginoon. Sa iyo magpapagpay sa inyong buhay Espiritu. Salamat Panginoon. Sa pamagitan ng pagpapakawala. Nakukuhain ko ito ng pagpapagpay sa inyong buhay Espiritu. Tulong mo ang ginawa ng kapatid. Nakalubos pa ng mga ibigay. Kumain Panginoon. Maraming mga dumarating na nakasubukan sa buhay ng bawat isa. Kaya pinanang pala tayo Panginoon na sa pamagitan ng tulong sa amin. Mayanan mo ang buhay. Salamat sa ikaw ay Panginoon na pagpapagpapay. Kaya ibig mo kami tumahan. Magkaroon pa sa mga Diyos. Kaya tulong sa mga Panginoon. Salamat sa mga pagpapakawala. Kuri kami ng ibig na ikaw kayo paglinturan. So, ibig na naman sa taong haharapin, maraming sila ng sa kasangkapan. Salamat Panginoon sa mga puso nilang nagpapagawa. At kami nagagalang na ng pangalan. So, sa kanilang pagkayo, ibibigyan sa lahat. Iwan ko sa ito sa mga pangalataya ng Jesus. Madaya mo yung sinabi, at paghihingi ay ibibigyan. Ang kumakatok, yung ginagawa. Salamat sa itagilang paggawa sa ito. So, mga mamaya ay pag-pray, pag-pray natin si Matandaan. Kaya lang naniniwala ang tumatik dito ay ibigay nila ang kanyang masarili. Kaya tayo po, kaya mangyayang medyo ng sarili, mga kapatid. Yung ating narinig ng mensahe, pagkaroon natin sa Pablo, hindi na tayo mabubuhay sa ating sarili. Amen. Yan ang napaka-matagumpay na buhay bilang Kristiyano na kasama sa inyong buhay. Yung meron sa kanil sa inyong sarili. Amen. Tayo lahat niyo may buhay. Nakita ko siya na natin sa Kristo sa panalangin. Dahil Red, closing prayer. Our Heavenly Father, we reverence Thee and honor Thee as our God, our Savior, our Master, our friend. Thou hast shown Thy love to us in so many ways, even with Your presence here with us this morning. We thank You for abiding upon our sisters who preach the Word of God. We thank You for those who accepted the Word as it was preached. We thank You for those who responded, came to the altar today. Lord, we pray that each one of them will receive just what they needed for their souls and for their bodies. We ask that You will remain with us. Help us to continue to be a church on fire for Thee, a church that is victorious, overcoming sin and evil. We might be all that You'd have us to be. Bless this afternoon service and tonight's service, the remainder of this convention, Lord. May each service redound to the glory of God. We ask in Jesus' name. Amen. Tayo manalangin sa pagkain naman. Ay, Brother Louie, manalangin natin yung pagkain. Manalangin Diyos, dakilan man namin makapangyarihan sa lahat. Muli ang nagpapasalamat kami sa pagpapala na iyong pinagkaloob sa amin sa ating na. Salamat din po sa mga pagkain na hindaan namin ang dalaman ng pagpapalain. Sa ikalulong sa kinalakasaman ng mga katawan at ang aming katawan ito patuloy namin magkain sa pagsunod sa iyo. Sa pangalan namin